Alright, mega love shout out. Good morning pa rin mga kakabsat. Wait lang. Asan na yun? Ito na mabsat no. Merong babala. Babala si Attorney Ligutan mga kakabsat. Attorney Ligutan may babala. Posible ang people power pag na-acquit si Sara kahit tambak ng ebidensya. Tako po. Tingnan natin. Sige, pakinggan natin. Attorney, pasok. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. Again, sa mga bagong pasok, I start by brain dumping mag-like and everything I subscribe. need to get done. Sa mga bagong pasok, huwag Akala ko kalimutan kumplete ang mag-like vitamins mo. and Dapat subscribe. Enervon Z Plus. Help get more energy, more immunity, more happenings. Wala, paubos na Daming agad harang, ako. Daming harang ni Attorney. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Pasok, Attorney. Lakihan natin to. Yun. Eto na. Usapan natin mga karon. Enzo Recto, kalaban ng katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. O mga kabunyog, pag-usapan natin itong babala ni Attorney Amando Ligutan. Ano ito ha? Seryosong babala ito. Sa tingin ko, ano to ha? Totoo to. Posible ito. Ha? Ang babala ni Attorney Ligutan, kapag na-acquit si Sara sa kabila ng tambak na ebidensya, posibleng magka-people power. Posibleng magka-people power uli. Yan ang yan ang sinabi mismo ni Attorney Ligutan. Kung bakit, hayaan nyo. Pag-usapan natin to. Yan ang ating topic ngayon dito sa ating Kape at Kwentuhan. Pero shout out muna kay Pugi. Pugi, shout out sa iyo. Gayon din sa mga viewers natin sa Ricky Tumutorgo Facebook page natin. Nandyan si Kabunyog Rene Perez, si Kabunyog Cadiz de Leon Maricel, si Flores Naka, Dario Mabeza, shout out sa inyo mga Kabunyog. Sa isa ko pang Facebook page, ang Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page natin. Batiin natin si Kabunyog Mel Nicolas, laging nanonood sa atin sa Dublin, Ireland. Si Kabunyog Renato Mendoza. Sa YouTube natin, nakahabol si Kabunyog Alan Hisita. Wala ba tayong sound, Kabunyog Alan Hisita? Wala ba tayong sound? Hindi, mayroon. Ang lakas Ang lakas ng sound natin. Okay, so mga kabunyog, pag-usapan natin ito itong sinabi ni Attorney Ligutan. Ako naniniwala ako, totoo to mga kabunyog Mabigat ito. Sabi ni Attorney Ligutan, posibleng mga kabunyog. Hindi malayo yan. Hindi yan hindi po yan hakahakala. Malaki ang posibilidad na mangyari yan, na magkaroon ng maulit ang people power kung ma-acquit si Sara Duterte. Kaya kung makikita kasi natin, ang kampo ni Sara parang relax na relax. Parang relax na relax. Bakit relax na relax ang kampo ni Sara? Ay kasi ang tingin nila, kahit naman maraming ebidensya yan, kahit patambakan ng mga ebidensya dyan, kahit magaling pa ang mga abogado ng prosecution, kahit nagkakalat, nakakahiya ang depensa, kahit pa mabuksan yung mga bank accounts ni Sara at makita ng publiko na grabe pala ang ebidensya laban kay Sara, pag nagbutuhan, hindi makukuha ang 16. Kasi ang mga senador ng minorya ay siguradong buboto para i-acquit si Sara. Yun ang inaasahan ng kampo ni Sara. Kaya makikita nyo, parang ang sinasabak lang nilang mga abogado, mga bata.
yung depensa nila parang hindi pinapahusay. Mga kabunyog, mga kababayan. Wala. Si Sara Duterte parang hindi nakikialam diyan sa impeachment niya. Bakit? Kasi nga ang paniniwala nila, wala naman 'yan. Kahit ano pang mangyari diyan, hindi makukuha ang 16 na boto. Bakit? Ang senador kasi ngayon ng mayorya ay 13 lang. 13. So kailangan makakuha ng 3 doon sa minorya. Kahit dito sa 13 na ito ng mayorya, may mga posible pa raw na bumaliktad yan. Ginagapang din siyempre yan ng kampo ni Sara. Halimbawa, si Mig Subiri, pwede pa nilang mapabaliktad yan. Kaya, kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, malakas ang loob ng kampo ni Sara na kahit hindi nila galingan ang kanilang depensa, kahit tambakan pa ng ebidensya, kahit anong galing ng prosecution at kumbinsido naman talagang tambak ang ebidensya, sa butuhan, bubuto pa rin ang mga tao ni Sara tulad ni Robin Padilla, Amy Marcos, Alan Cayetano, Pia Cayetano, bubuto pa rin yung mga yan, at saka si Bongo, bubuto pa rin yan sa acquittal ni Sara. Sinabi naman niya ni Robin Padilla sabi ni Robin Padilla, sunugin man ako, amoy Duterte pa rin ako. Kung ano ang sinabi daw sa kanya, di ba? Ganyan kagarapal si Robin Padilla. Garapal diba talaga yan, sinabi ni attorney. Robin Padilla? Sabi kay Torre, Sir, General Torre, pasalamat ka, walang order sa akin si BP Sara at si FPRRD tungkol sa'yo. Kung hindi, isasite kita in contempt. Di ba? Ganun yung Naalala nyo yan? Ganun. Kumbaga yung mga senador na yan, na tulad ni Padilla, tulad ni Amy Marcos, wala na yan. Kaya nga hindi na sila nanonood ng trial. Kaya nga ayaw na nila dun sa trial. Kung pwede lang, hindi na sila sisipot dun. Kaya lang siyempre nababantayan natin. Walang interest na sa trial yung mga minorya na yan. Kasi tambak ang ebidensya, ano namang masasabi nila dyan? Pero ang sabi ni Attorney Ligutan, yan mga kabunyogo, One TV Philippines, Ligutan warns of possible people power after Sara acquittal. Yan, mga kabunyog. Yan po ang babala ni Attorney Ligutan. Kasi kung kitang-kita ng tao na tambak ang mga ebidensya, ang inaasahan nila sa Senado, iko-convict si Sara. Ay paano nga kung ang mga senador ng minorya ay bumoto pa rin ng acquittal sa kabila ng tambak na ebidensya? O di syempre magagalit ang taong bayan. Magagalit ang taong bayan. Ang taong bayan ay bubuhos na naman yan sa kalsada. People power yan. Parang katulad yan nung nangyari kay Erap. Ay di ba yung kay Erap? Napakalinaw naman, dapat buksan yung envelope. Ay ayaw buksan ng mga senador na kakampi ni Erap. Nagbutuhan yung mga senador. Hindi binuksan yung envelope. Nagalit ang taong bayan. Nag-walk out yung mga prosecutors. Pag-walk out ng mga prosecutors, diretso na doon sa EDSA. Yan na yung EDSA 2. Posible uling mangyari yan ngayon. Yan ang sinasabi ni Attorney Ligutan. Ayaw niya na sanang mangyari yan. Sabi niya, ayaw niya na rin ng another people power. Ang problema kasi sa Senado, hindi naman tumitingin sa ebidensya. Hindi naman tumitingin sa mga testigo. Kumbaga sila, Duterte talaga sila. Kahit tambak pa ang ebidensya, kahit na tambak ang testigo, buboto sila para i-acquit si Sara. Ganun di ba yung sinasabi ni Robin Padilla? Sabi ni Robin Padilla, balik ta rin man ako, sunugin man ako, ang amoy ko Duterte. Yan mga kabunyog ang nakaka-frustrate yan. Kaya kumbaga ngayon, pinapatanaw na rin yung posibilidad na yan ni Attorney Ligutan. Pero sana, yan din ay makita ng mga senador. Yan ay makita ng mga senador. Na dapat sana sila, bilang senator judges, dapat talagang tingnan nila yung mga ebidensya at testigo.
At kung makita talaga nila na sapat yung ebidensya para i-convict si Sara, dapat i-convict nila si Sara. Kaya lang wala nga eh. So parang dito, ang tinitingnan dito ni Attorney Ligutan na posibilidad, yung tipong ang galing ng kanilang prosecution, ang galing nila sa prosecution, talagang na-establish nila yung mga argumento at naipakita talaga nila ang matibay na ebidensya, sapat-sapat, sobra-sobra pa. Tapos pagdating ng botohan, ang boto pa rin ng mga senador, dahil pro-Sara talaga sila, ay acquittal. So pagkaganyan, ang taong bayan magagalit. Tama. Kaya pag nagalit ang taong bayan dyan, mga kabunyog, another people power yan. Kaya ano ito mga kabunyog, medyo nagbababala na kaagad. Ngayon pa lang si Attorney Ligutan, sana wag ganyan. Sana, ang maganda sanang gawin ng defense ganito. Depensahan nila si Sara. Si Sara harapin din. Para pag nakita ng taong bayan, wala naman talaga. Naipaliwanag naman ng mahusay ng pangalawang Pangulo na wala naman siyang kasalanan. Walang matibay na ebidensya. Magaling yung defense eh. Kaya tama lang naman talaga na i-acquit eh. Kaganon, hindi yan magkakaroon ng people power. Kasi nakumbinsi ng defense ang mga tao, ang publiko. Kaya yung mga senador na mag-a-acquit, nakita naman talaga kasing nasagot naman lahat ng pangalawang Pangulo ang mga aligasyon sa kanya. Wala namang matibay na ebidensya laban sa kanya. Yun ganun dapat. Sana ganun ang gawin ng defense. Galingan ang depensa, mag-present din sila ng kanilang mga ebidensya. Si Sara Duterte, harapin din yung mga kabunyog, mga kababayan, harapin ni Sara. At pag hinarap niya yan, mga kabunyog, kapag inakwit si Sara, hindi magagalit ang taong bayan kasi convincing naman. Dapat makumbinsi ang taong bayan na ito. So, ang problema, hindi ganun ang gustong mangyari ng defense. Para sa kanila, pakitang tao lang yung pagdebensa nila kay Sara eh. Nakikita nyo naman. Nga lang mga bata. Basta lang may masabi, maka-object lang. Wala. Hindi nga nila ipipresent, hindi nga nila pinagaanong i-present si Sara Duterte. Wala kasi ng pang-counter na mga ebidensya. Kaya dito, bakit nga? Kasi nga, para sa kanila, wag na tayong mag-abala dyan. Pakitang tao lang ang defense natin. Sa bandang huli, pag nagbutuhan yan, maa-acquit din naman ang Vice President. Patin ang numero. Yun ang masaklap, mga sabi ni Attorney Ligutan. Pagkaganyan ang nangyari, people power yan. Sabi nga ni Attorney Ligutan, ayaw niya na ng people power, hindi maganda yan. Hindi maganda na magka-people power na naman. Kaya lang, bakit magre-resort ang tao sa people power? Bakit magre-resort ang tao sa people power? Kasi kapag yung inaasahan nila sa senator judges na dapat gawin ay hindi nila ginawa, ay ang paraan lang ng tao niyan, balik na naman sa kalsada. People power na naman yan. Yan mga kabunyog. Ang problema kasi sa impeachment court na ito, tambak ang ebidensya pero posibleng itong mga pro-Sara na senador ng minorya ay boboto pa rin sa acquittal. Yan ang mabigat na posibleng mangyari dyan. Kumbaga, sa totoo lang, yung mga senador ng minorya parang wala namang interest na dyan sa trial na yan eh. Kaya lang bakit nandyan pa rin sila? Kasi papahiya sila pag hindi man lang sila nagpakita dyan. Pero ang totoo na, ayaw na nilang umattend dyan. Ayaw na nilang umattend dyan. Diba? Sino yan? Si Cayetano nga, nakailang araw ng absent. Si Loren Ligarda nga, wala na, hindi mo rin makita na. Di ba? Sila Padilla nga. Hindi na nga nahiya si Padilla na mag-post na ano yung pinost ni Padilla. Wala sila dun sa plenaryo.
Wala. Oh, nandun sila sa opisina ni Mark Villar. Oh, sa totoo lang, sabi nga ni Panelo, di ba? In-interview si Panelo, ay ang mga senador, wala namang interest na yan. Ang tinutukoy niya doon na senador, yung minorya. Kasi hindi naman nila kayang i-counter yung mga ebidensya. Hindi naman nila kayang i-counter ang testigo. Katulad nun kay Gina Acosta, paano nila i-counter yun? Oh. Kaya lang, ang gagawin kasi ng minoryang ito, ng mga senador ng minorya, kahit tambak ang ebidensya, posible itong mga senador na ito ng minorya, yan, yung nakikita nyo, buboto yan, kwital pa rin. Kwital pa rin. Yan ang masaklap na posibleng mangyari. Kahit nakakulong na sila Jingo Estrada, nakakulong na si Marcoleta, pero yung mga, kasi ang i-insist talaga nila dyan, ang kailangang makuhang boto para makonvict si Sara, 16. Ang problema, paano pag hindi nakuha ang 16? Bakit hindi makukuha yung 16? Kasi hindi boboto itong mga minorya kahit may ebidensya. Mga kabunyog. So, ito na yung saklap na na nakikita sana natin yung ginagawa ng prosecution, grabe rin yung sakripisyo, yung hirap na ginagawa nila, ang tiyaga talaga nilang mag-present ng mga ebidensya. Yung sinasabi noon ng kampo ni Sara, wala namang ebidensya. Fishing expedition naman yung ginagawa nyo. Hindi. Kitang-kita naman natin, tambak yung ebidensya. Kaya lang, sa kabila ng ginagawa ng prosecution, sa kabila ng husay ng prosecution, at talagang nai-establish nila ang kanilang punto, ang kanilang argumento, supported ng mga ebidensya at testigo, pero pagdating ng butuhan, ang nakakalungkot diyan, sa kabila ng tambak na ebidensya, kung itong mga minoryang ito, itong senador ng minorya, ay buboto pa rin acquittal. Sabi ni Robin Padilla, kahit balik-balik ka rin nyo ako, ang amoy ko, Sara Duterte, Duterte pa rin ako. Sunugin nyo man ako, ang amoy ko, Duterte. Ganyan, katindi na mga kabunyog, mga kababayan. Kasi, ipipili talaga nila na ang dapat na botong makuha para makonvict si Sara is 16. Kahit nakakulong na sila Marcoleta at sila Jinggoy, ipipilit nila ang boto daw na kailangan 16. Ay ngayon, ang senador ng mayorya, 13. Sino naman kaya ang posible dyan sa bumaliktad? Kung sana ang mga senador ng minorya ay bukas ang isipan, titingnan nila yung mga ebidensyang pinipresent, saka sila magde-decide, yun sana maganda. Ang problema nga, hindi ganun. Sa tingin nyo, si Amy Marcos, pag sapat-sapat ba ang ebidensya, boboto ng conviction si Amy Marcos? Hindi. Hindi yan. Si Amy Marcos, kapag sapat-sapat ng ebidensya, boboto ba yan ng conviction? Hindi yan, mga kabunyog. Alam naman natin yan si Amy Marcos. Trinaydor nga ang sarili niyang kapatid. Diba? Yan yung totoo. Yan yung masaklap na katotohanan. Si Pia Cayetano, si Alan Cayetano, wala yan. Si Robin Padilla, si Amy Marcos, yung magkapatid na Cayetano. Si Bongo, kahit tahimik yan ngayon, pero pagdating ng butuhan, hindi niyan maiiwanan ang Duterte. So, you're leaving? Yeah. Will you come back? Again, sa mga bagong pasok, mga absat, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Itong tatlo, si Loren Legarda, Camille Villar, Mark Villar, ang problema dyan, kung mga panatiko yan sa Duterte. Panatiko talaga, Kahit attorney. may makita silang sapat na ebidensya, hindi pa rin boboto. Yan, mga kabunyog, ang masaklap. Kaya nagwa-warning na ngayon si Attorney Ligutan, kapag inakwit si Sara sa kabila ng tambak na mga ebidensya, testigo, magkaka-people power. Sana wag na, sabi niya. Sana naman ang mga senador maging bukas ang isipan. Tingnan talaga, i-evaluate talaga yung Kaya lang hindi nga. Yan ang problema ng mga nabutuhang senador ng bansa.
Yan ang problema ng nabutuhang senador ng bansa, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya masaklap. Pero ang ginagawa naman ng prosecution, ano't anuman, sige lang. Ang ginagawa naman ng prosecution, pinaghuhusay pa rin nila. Ginagawa nila yung kanilang trabaho. Para kahit papano, maipakita talaga na sapat-sapat ang ebidensya. Yun ang ginagawa ng prosecution. Kaya lang ang depensa, wala. Parang ang pinanlalaban nga lang mga bata, ibig sabihin hindi serious. Si Sara Duterte halos binabaliwala lang. Anong ibig sabihin niyan? Nakakasiguro na sila para sa tingin nila, hindi makukuha yung 16. Hindi makukuha yan. Huwag na tayong maghirap. Basta tayo mananalo dyan sa bandang huli. Parang katulad kay Erap. Di ba nung kay Erap, ang galing ng mga argumento na dapat buksan yung envelope. Ang problema, nung nagbutuhan, yung mga senador kakampi ni Erap. Anong nangyari? Nagalit ang taong bayan. Nag-walk out yung mga prosecutors. Pag-walk out ng prosecutor, sinabayan ng tao. Umuhos na ang tao ngayon sa EDSA. Noon na sa EDSA. Yan yun. So yan ang sinasabi ni Atty. Ligutan na posibleng uling mangyari. Okay? Alright. Pero sana wag dumating sa ganoon. Hindi na sana natin kailangan ng another EDSA eh. Ang kailangan lang sa mga senador, maging totoo naman sila bilang senator judges. Tingnan naman nila yung mga ebidensya at testigo. Yun naman sana eh. Mga kabunyog, mga kababayan. Okay. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney. So talagang subukan lang talaga nila. Actually, nasa sobrang dami ng ebidensya, mga kakamsat. Kung magbubulag-bulagan pa din itong mga senador na to, Diyos ko po, wag na tayo magtaka kung merong people power na mangyayari ulit. At ito'y dahilan kung bakit nagkaroon ng people power dahil sa ginawa ng mga senador na to. Nangyari na yan kay Erap, mga kakamsat. No? So, mauulit at mauulit yan. Diyos ko po, Rudy. O siya, Mabsat, dahil pa-lunch break na, break muna tayo, Mabsat. Ito yung second live. Mamayang hapon na lang ulit tayo mag-live stream at may darating tayong bisita at i-check nila yung wifi natin kasi 2 araw na palang walang wifi dito sa bahay, no, Mabsat. So, nakadata lang tayo. Buti nakakasurvive yung data natin, Mabsat. So, again, kita kasi lang tayo. Again, shoutout sa mga kasama ko dito, si Auntie Babes, si